tamang driver. Makakarating pa ba ako sa destination ko? Ma'am, inaayos ko naman po yung pagdadrive para makarating po kayo agad. Oo na, mabilis ka magpaandar. Pero, bobo ka naman sa direksyon kung saan mo ko nilulusot. Siguro, sinasadya mo yan para malaki mabayaran ko sa'yo, no? Ma'am, meron naman po tayong amount na nabook nyo, di ba? Hindi naman po, fix na po yun. Fix na yon. Pero hindi ako nagbayad online. Kaya mo ako nililigaw-ligaw. Huwag mo akong ginagawang modus, ha? Ma'am, hindi naman po ako nagmumodus. At saka, kayo nga po tong galit na galit lagi simula nung sumakay kayo sa akin eh. Eh malamang, nababatrip ako sa'yo. Laki-laki na mata mo kung saan mo ko nilulusot. Hindi ba nang idiretso sundin yung Google Map? Ginagawa mo pa akong tanga, hindi ako bobo katulad mo. Eh ma'am, yung nabook nyo po kasi, yung napin yung location is mali din naman po, kaya umikot pa po ako. Ngayon kasalanan ko pa? Ay nako, hindi ako magbabayad. Dalian mo! Tanga mo, kaya driver ka lang. Pagdadrive na lang, tanga pa rin. Oh, ano? Asan tayo? Andito na po tayo, ma'am. Sigurado ka ba? Eh, bakit parang katayan to ng mga tao? Ma'am, ito po yung pinin yung location, di ba? Pag ako naligaw ha, sinasabi ko sa'yo, i-report kita. Pipicturean ko tong plate number na to. Dahil dyan, hindi ako magbabayad. Ma'am, grabe naman po kayo. Naghahanap buhay lang din naman po ako dito. Mas grabe ka kung saan mo ko nilusot. Hindi ako magbabayad, manigas ka dyan. Ma'am, kailangan ko rin po ng pera. Naghahanap buhay lang din naman po ako dito. May anak po ako. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Kayo mga driver, pareho kayo. Mga walang pinag-aralan, mga bobo, tanga. Ma'am, hindi ko naman po kasalanan naman. Buksan mo nga! Ano ba? Eh. Ano? Ilalak mo ko dito, ha? Ano ba? Ano, hindi mo ako pagbubuksan, ha? Ipapapulis kita! Tatawag ka ko ngayon ng pulis, ano? Kinang pala eh. Ang bihira naman. Wallet to ah. Naiwanan niya pa wallet niya. Bihirang babae. Tao po! Tao po! Ay, ma'am. Ano yan? Magandang gabi po. May wallet po kasi naiwan sa kotse ko. Yung pasahero ko po, dito po kasi siya pumasok. Yung babaeng parang dalaga po na payat. Baka sa anak ko. Opo. Halika, pasok ka. Hindi na po. May biyahe rin po kasi ako eh. Eh, halika muna. Ikaw, pumasok ka. Kahit uminom ka lang ng juice. Halika, dali. Halika. Sige po. Halika, pasok ka. Puka muna, ha? Tawagin ko si Eden. Sige po, ma'am. Ito po yung wallet nung anak niyo. Oo, sige. Wala naman po akong ginalaw dyan. Oo, sige. Tsaka mukhang mahalaga po kasi. Eden! Eden! Eden, may bisita. Binalik niya yung wallet mo na iwan mo pala sa kotse niya. Aba naman. Hindi ka lang pala tanga. Magnanakaw pa. Alam mo ba ginawa niya sa akin? Nilibot-libot niya ako kung saan. Anak, hindi siya magnanakaw. Di sana hindi na niya pinag-abalahan na ibalik yan. Eh malamang, baka ipapulis ko siya. Kasi kanina, pinagsabihan ko na yan. Pag ito ha, may kulang dito. Humanda ka sa akin. Ma'am, hindi ko nga po kasalanan yung daan na tinuturo sa akin ng Google Map. Doon po kasi tayo pinapadaan eh. At saka yung wallet niyo, wala po akong ginalaw dyan. Sinauli ko na nga po kasi nakita ko ang daming mga credit cards at saka ID eh. Kasi alam ko parang mahalaga po sa inyo. Humanda ka rin sa akin pag may kulang dito. Teka lang. Asan yung 10,000 na cash dito? Pati ito na yung natira. Ma'am, wala akong ginagalaw dyan. Mami, may 10,000 akong cash dito. Anak, baka na-misplace mo naman. Kasi hindi ibabalik ng taong yan kung siya mismo nagnakaw. Eh syempre, babalik niya kanwari concern para hindi siya pagbintangan. Ganun lang yun. Ganyan yung mga modus ng mga bobo at saka mga scammer. Hindi, baka naman na-misplace mo lang kasi alam ko concern naman siya. Mami, hindi. Maniwala ka naman sa akin. Ako yung anak mo. Bakit ako magsisinungaling? Pera ko yun. Alam ko kung saan ko nilagay. Dito lang yun. Ma'am, wala akong ginagalaw sa wallet niyo. Binalik ko nga po sa inyo yan, di ba? Alam
ibalik mo na lang sa akin. Kung hindi, papapulis talaga kita. Ipapakulong kita habang buhay. Mabubulong ka sa kulungan. Ma'am, nagmagandang loob na po ako sa inyo. Binalik ko yung wallet nyo. Wala po akong ninanakaw. Huwag mo akong gawing tanga. Pumasok ka pa talaga dito sa bahay namin, ha? Para magmanual kung anong pwede mong nakawit? Napakakapal ng mukha mo. Anak, hanapin mo, baka nasa bag mo lang. Mami, pera ko yun. Alam ko yun. Lahat ng mga gamit ko, lahat ng pera ko kung saan ko nilalagay. Dito lang talaga. Kaya, ibigay mo na sa akin. Ma'am, hindi ko kayang gumawa na magnakaw. Hindi na nga po kayo nagbayad sa akin eh. Binalik ko na po yung wallet nyo. Bakit ito babayaran? Kung saan mo nga ako dinaan? Ano, naliligaw ako? Alam ko yung daan ng bahay namin. Bakit hindi mo ako sinusunod? Ha? Tapos naka-Google Map ka pa kung saan mo ako dinadaan? Hindi ako tanga. Kaya ikaw, magbayad ka na sa akin. Bayaran mo yung 10,000 ko or ibalik mo. Kasi tignan mo, 200 na yung natira. Asa na yung iba? Ma'am, wala nga po akong ninanakaw. Ano, sige na, ibalik mo na. Bayaran mo yun. Tsaka sa mukha mo yan, sasabihin mo hindi ka magnanakaw? Sa mata mo pala, parang ka ng adik. Then, tama na muna yan. Alam mo, kung itong may ginawang mali, masisense mo naman sa tao kung nagsasabi ng totoo o hindi eh. Baka anak na misplace mo lang. Tutulungan kitang maghanap doon. Tigilan mo na yung kakagalit mo. Mamiin ka na naman. Tamang hinala ka na naman. Pakinggan mo ko! Eh, mukhang maayos naman yung tao eh. Nag-aksaya pa nga siya ng oras ibalik yung wallet mo, gawa ng credit cards mo eh. Anak, wala kang pakialam dyan. Paalisin mo na yan. Baka kung ano pa nakawin dito. Baka pati ikaw, pag-interesan yan, maggawin sa'yo. Eh, pasensya ka na to. Hayaan mo, huwag mo na bayaran yung 10,000. Eh, lumakad ka na kung babiyahe ka pa. Pasensya ka na ha. At maraming salamat sa paghatid mo ng wallet dahil talagang importante yung mga credit cards niya. Sige po ma'am, mauna na po ako. Pasensya ka na, ingat ka. Talaga nagtiwala ka dun? Grabe ka naman, anak. Alam mo, sa tanda ko ng to, alam ko sa tao yung nagsasabi ng totoo sa hindi. Anak, na-misplace mo yan. Halika, tutulungan kita, hanapin natin dun sa bag mo. Mami, huwag mo akong gawing tanga. Alam ko nga yung kung saan ko nilalagay yung gamit ko. At saka yung pera yun, dapat sa wallet lang yun. Kaya alam ko na sa wallet ko lang nilagay yun. Kung ayaw mo niwala sa akin, bigyan mo na lang akong 10K. O sige, bibigyan na lang kita mamaya. Huwag ka nang ma-high blood. Pag bumalik pa yung lalaking yun ha, sabihan mo ko. Huwag mong papapasukin. Nasira na yung araw niya ng ganun. Hello sir. Ano? Kamusta? 3 buwan ka na hindi nagbabayad Sir, medyo matumal po kasi yung pasahero ko nitong mga nakarang araw pero magbabayad naman po ako sa inyo. Ay, hindi. Nagtatrabaho lang ako dito. Ayun ang talagang rules dito. Sir, gagawin ko naman po ng paraan to. Mga bukas po siguro makakapagbayad ako, aagahan ko na lang din po bumiyahe. May pasensya ka na rin, wala akong power dyan. Hahatakin na yung sasakyan mo. Sir, wag naman po, may anak po kasi ako ngayon na binubuhay. Ito na lang po yung pangkabuhayan na pinagkukunan ko ng pera. May pinag-aaral din po ako. Hindi ko nakasalanan yan. Ba't kasi hindi ka naguhulog 3 buwan na? Sir, gagawin ko naman po ng paraan eh. Bibigay ko naman po sa inyo bukas na bukas. Ay, hindi. Hindi pwede. Hahatakin na yung sasakyan mo. Sir, wala na akong pagkukunan ng pera. May kailangan po akong bayaran sa school ng anak ko. Problema mo na yun. Tsaka may pinirmahan ko yung kontrata Gusto mo? Kasuhan kita para lumaki yung gastos mo? Sir, sige na po. Kunin niyo na lang po. Hahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Sige. Hahatakan na namin yung sasakyan mo ngayon. Ano ngayon to? Wala na akong trabaho. Kuya, hindi ko lahat ng pinag-usapan nyo. Paano yan? Wala ka ng trabaho. Yun nga po eh. Meron pa po akong anak na pinag-aaral. Tsaka may babayaran pa po sa school niya bukas. Naku. Nagkataon sabay-sabay yung problema ko, ma'am. Gusto mo mag-apply ka na lang sa akin, driver? Talaga po? Oo, para may solusyon ka sa problema mo. Mapalitan ko yung tulong na ibinigay mo sa anak ko. Ako, ma'am, maraming salamat. Malaking tulong po sa akin to, lalo na may pamilya po ako na binubuhay. Oo, sige, gusto mo. Bumalik ka bukas ng umaga, mag-start ka na. Talaga, ma'am? Oo, sige.
Ayusin mo muna yung problema mo bago ka pumunta rito. Ako ma'am, maraming salamat Sige. po ah. Oo, sige. Malaking tulong po sa akin to. Sige, sige. Sige po, bukas po ah. Oo, sige. Ma'am, good morning. Saan po tayo? Good morning. Wait muna. Antayin natin yung anak ko. Sasabay siya sa atin. Okay pa, walang problema. May driver ha, huwag ka masyadong pa-epal. Huwag mong iliko-liko kung san-san. Ayusin mo yung trabaho mo bago ka pa lang. Opo, ma'am. Teka lang. Mami! Siya yung sinasabi mo sa akin bago mong hired na driver? Oo. Mabihira naman. Di ba binalaan na kita na baka magnanakaw yan? Ba't mo pa binigyan ng trabaho? Awa naman ako dun sa tao. Nawalan ng trabaho. May anak na binubuhay. Total, kailangan ko ng driver. Ang tagal na kita pinagdadrive. Nakatenga lang tong sasakyan. Di mo naman ako ipag-drive. Sa dinami-rami ng pwede mong kunin, siya pa talaga? Anong pakialam natin kung nawala ng trabaho? Siguro may bad record yan kaya nakuha yung sasakyan niya. Diyos ko, Eden. Lahat na lang. Puro masama ang tingin mo sa tao. Ang aga-aga, Eden. Pati ako nahahawa sa'yo ng masyadong irritable ka. High blood ka na lang lagi. Ano gagawin natin? Sino ba hindi maiirita? Ma'am, aayusin ko naman po yung trabaho ko eh. Hindi ko naman po sasayangin yung opportunity na binigay ng nanay niyo sa akin. Ayusin mo? Sigurado ka? Baka pag nakawan mo kami. O ipagamot mo sa sasakyan para makuha mo yung insurance. Alam mo ikaw? Naaamoy na kita? Scammer ka? Ma'am, di naman po ako ganong klaseng tao na iniisip niyo. Ano po naman karakas sa mga mahihirap? Oportunista. Kahit ano gagawin para magkapera. Eden, ang bigat-bigat ng umaga pagkaganyan. Umaga pa lang, aalis pa lang tayo. Puro kung ano-ano na sinasabi mo. Alam mo, pag ganyan ka, mag-grab ka na nga lang. Para tahimik ako. Ang sakit ng ulo ko sa'yo, kaya... Aga-aga? Pagkagrabin mo ko? Paano kung anong nangyari sa akin? Ewan ko sa'yo. Basta ang sa akin, kung ayaw mo sumakay dito, mag-grab ka na lang. O sige, magagrab ako. Tingnan natin kung makaabot pa kayo sa opisina. Baka ibaga pa tong sasakyan nitong hampas lupa na to. Diyan, magtiwala ka dyan. Kala mo na, hindi mo kang tanga. Ano bang problema ng babaeng to? Lagi na lang siyang ganun, Diyos ko. Nai-stress ako sa anak ko. Naku ma'am, pasensya na po kayo. Nag-away pa po yata kayo dahil sa akin. Wala namang problema eh. Ewan ko bakit siya gumagawa ng mga ganung salita. Pinapaalis ko sa kanya sa ugali niya yung ganun. Ewan ko ba dyan sa anak ko? Ba't ganun? Maiba ako sa'yo. Ano nga ang pangalan mo? Friends po ma'am. Renz. Nagtapos ka ba? May tinapos ka ba? Sa totoo nga yan, graduate po ako ng financial kaso hindi ko na po na-pursue yung ganong klaseng trabaho kasi yung pagdadrive po yung pinakamabilis na kitaan. Buntis po kasi ako agad. Nagkaroon po ako ng anak ng maaga. Naghahanap pa naman ako ng tao dito sa accounting department kung gusto mo mag-start ka muna sa bookkeeping. Tapos, Sige po. kung magaling ka, doon ka mapunta sa accounting department. Gusto mo doon mag-apply? Bibigyan kita ng 30K doon. Then, iba pa yung sahod mo dito sa pagdadrive. Basta ipagdadrive mo ko araw-araw. Naku ma'am, malaking bagay po yan para sa akin kasi maa-apply ko na po yung mga pinag-aralan ko ng college. Oo, okay na ba yon? O di, mag-start ka bukas. Talaga po? Okay. Sige po ma'am, maraming salamat po ah. So, hatid ko na po kayo? Oo, sa office tayo. Sige po. Good morning, Ma'am Gina. Good morning! Bagay na bagay ka sa posisyon mo. Bagay na bagay ka dyan sa pwesto mo. O diba, kung hindi ka nag-try ng pagiging bookkeeper, hindi aangat, hindi ka magiging vice president ng ating kumpanya. Ang ganda, ang pogi mo dyan! Maraming salamat po, Ma'am Gina. Tsaka, dahil din po sa inyo yun kasi binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-work dito sa company niyo. Pero alam mo, natutuwa ko Mula nung dumating ka rito, ang laki ng ini-increase ng mga sales natin. Talagang maayos mong trinabaho. Siyempre, Ma'am Gina, kailangan ko po lalong galingan para makapagbayad ako sa inyo ng utang na loob. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala rin naman po ako dito eh. Oo, ine-expect ko na gagawin mo yun. O, paano, Renz? May pupuntahan lang ako sa labas, babalikan kita mamaya, ha? Okay po. Okay.
Mukhang na-enjoy ng opportunista na to yung buhay na dapat meron ako ngayon. Ginagawa ko lang naman yung trabaho na binigay sa akin ng nanay mo. Eh wala ka naman talagang trabaho dapat, di ba? Kung hindi mo, kinuha yung loob ng nanay ko. Hindi ko kinuha yung loob ng nanay mo. Siya yung may magandang loob na tumulong sa akin. Alam mo ikaw, huwag ka na lang magdahilan. Alam ko naman, gustong-gusto mo kung ano yung meron ka ngayon. At masaya ka na nangyayari to sa akin. Kasi gumaganti ka, di ba? Wala akong balak gumanti at tsaka hindi kita gagantihan. Nagtataka nga ako kasi napakabait ng nanay mo pero yung ugali mo parang kasalungat. Ano pakialam mo? Tsaka ako to, kung sino man ako sa pagkakakilala mo, hindi na yun mababago. Ang kapal ng mukha mo? Dito ka pa talaga sa company namin nagtatrabaho. Anong next mong plano? Magiging CEO? Miss Eden, sa nanay niyo na rin po nanggaling. Simula nung napunta ako dito sa posisyon na to, lumaki yung sales, dumami yung investors, at patuloy na gumaganda yung takbo ng kumpanya. So pinapamukha mo sa akin na hindi ko ginagampanan yung trabaho ko dito. Kaya ikaw yung pinalit ng nanay ko sa akin. Excuse me, ako ang pinakamagaling dito. At ako ang anak ng may-ari. Kaya huwag ka magmamagaling. At hinding-hindi ka magiging anak ng nanay ko. Ako lang ang tanging nag-iisang tagapagmana ng company na to. Tandaan mo yan. Ano na naman yan, Eden? Parang ang aga-aga naman yan. Eh paano ba naman? Ang kapal na mukha, pinapamukha sa akin na wala akong silbi dito sa company mo. Eh di ba ako nga yung nauna dito at pumalit lang yan. Ginagalingan lang para makuha pa yung loob mo at gawin mong CEO dito. Dahil di ba, mag-e-extend ka na ng branch. Alam mo, Eden, minsan may point siya. Alam mo, ikaw yung anak ko. Kung ikaw ay nagsipag at nag-intindi nitong kumpanya natin, hindi na ako may interest mag-hire ng ibang tao para mag-intindi ng kumpanya natin. Tingnan mo kung ano ginagawa mo. Lakwatsa rito, lakwatsa doon. Tapos pagdadating ka dito, galit ka sa mga tauhan ko. Ba't ganon? Eh bakit hindi mo dagdagan pa yung tiwala sa akin? Eh natural dalaga ako. Kailangan ko maglakwatsa. Kaya At saka- sa naman lagi ako pressure dito. Lalong-lalo na nandito itong lalaking to. Sorry, Miss Eden kung nai-interrupt ko yung pagsasalita mo, pero hindi lang din kasi yun yung mga ginagawa mo dito sa kumpanya. Tsaka Miss Gina, bukod doon, hindi lang po yan yung pinanggagawa ng anak niyo si Miss Eden. Nag-check po ako nung mga reports na nare-receive natin mula sa bangko. May mga bank transfer po na malalaking amount. 1,500,000 to 2 million. Napupunta po siya sa isang bank account na nakita ko na pwede lang makapag-transfer doon ay yung may mga access. Talaga? Sino yan? Miss Gina, di ko rin po nakita kung sino siya nung una, pero nag-trace po ako since meron po akong kakilala sa IT department at nakita po namin na napupunta siya sa bank account ng anak niyo si Miss Eden. Eden, grabe ka. Mami, hindi yan totoo. Sinisiraan lang ako ng lalaking to para tuluyin na ako mawala ng posisyon dito sa company natin. Wala siyang pruweba. Miss Eden, ito na nga mismo yung report to. Ma'am, ito po yung mga report na natanggap ko. Eden, umagat gabi ako nagtatrabaho. Nagsisikap ako para umayos tong kumpanya natin. Ninanakawan mo lang ako. Mami naman, huwag ka maniwala. Ayan o! Pineke yan! Ano ka ba? Marami ng technology ngayon na pwedeng baguhin kahit ano, kahit pirma mo, kahit mukha mo. Miss Eden, yung mga nag-report nito sa akin, pwede kong papuntahin para maging witness. Sila mismo yung mga taga-IT department na nag-send nito sa akin. No. Mami, please, huwag kang maniwala. Kung ako sa'yo, palisin mo na yan dito. Ginagawa lang ako ng kwento nito. Gusto niya akong siraan sa'yo. Eden, hanggat hindi ko na aayos yan, napapatunayan mo na mali ang hinala mo, aalis ka muna sa bahay. Aalis ka muna, Eden. Ayaw muna kita makita. Total, malaki ka na, matanda ka na. Mamuhay ka muna lang sa'yo. Ngayon, pag dumating ang panahon na mapatunayan kong malitong si Renz, babalik ka sa akin. Yun ang tandaan mo. Pero saan ako titira? Bahala ka muna. Eden, napakalaking halaga niya, no? Napakalaking halaga niyan. Nanay mo ako, tapos ninakawan mo na ganyan kalaki yung kumpanya? Sige, mas paniwalaan mo siya kaysa sa akin. Tingnan ko kung hindi bumagsak to ng tuluyan tong company mo. Ikaw ha, tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Diyos ko, kaya pala naman, noon pa namin
iniisip bakit nababagsak ang kumpanya. Pero Miss Gina, wag po kayo mag-alala kasi yung mga report na nakita ko na to, totoo man sila pero kaya po natin to masolusyonan kasi mas naging triple na po yung mga investors na pumapasok sa atin. Kaya kaya niya po makover lahat ng mga nakuha ni Miss Eden. Salamat naman, Renz. At least na solusyonan na yung matagal ko nang iniisip noon pa. Opo. Na-solve na yung puzzle dito sa kumpanya. Siya nga pala, kaya lang ako bumalik para magpasalamat sa'yo at ibigay sa'yo to. Deserve mo to, Renz. Ma'am? Kotse? Naku ma'am, maraming salamat po, Miss Gina. May kotse na po ako. Yan. Tsaka, sana ayusin mo pa rin, ano? Naku. Sipagan mo pa rin. Lalo ko pa pong gagalingan. Okay, congrats! Thank you, Miss Gina. Sige, welcome. Tiraan pa ako. Sino ba to? Naliligaw pa ako. Tanong na nga lang ako. Ay! Ah! Miss Let's- Eden. Magtatanong sana ako. Naliligaw ako eh. May nagpa-deliver kasi. Nagpa-deliver? Nagdi-deliver ka na lang ngayon ng pagkain? Grab food ka na lang. Ano bang gusto mong ipamukha sa akin? Na naghihirap na ako? Excuse me, kaya kong mag-isa. Kaya kong tumayo sa sarili ko pa. Hindi ka tulad mo. Umasa lang sa nanay ko, kaya nasa iyo na yung lahat. Alam mo, Miss Eden, wala naman akong problema sa trabaho mo kasi marangal naman po yung pagdi-deliver ng pagkain. Mga grab rider tulad nyo. Ang di ko lang talaga maisip is yung ugali nyo. Imbis na ikaw na talaga yung nasa posisyon ko ngayon. Pero tignan mo, mas pinili mo yung ganyan dahil sa ugali mo. Sana naman, di ba, hindi ako ganito ngayon. Pinalayas ako ng nanay ko ng dahil sa'yo. Hindi ka pinalayas ng dahil sa akin, pinalayas ka ng dahil sa sarili mong ginawa. Nagnanakaw ka. Saan mo dinadala yung pera? Oh, ngayon wala na. Pinunta mo lahat sa mga luho mo, sa mga kaibigan mo. Di mo man lang inisip yung nanay mo, yung kampanya nyo. Susumbot mo sa akin lahat. Galing mo rin, no? Taas mo na magsalita. Dami mong sinasabi, magtatanong lang ako. Nasaan na dito yung 18A Evangelista Street? Hindi na pa ako naghahanap. Ayun no. Yan yung bahay na yan. Bahay ko. Baka pinadeliver ng anak ko kasi nagugutom na siya. Mukhang bayad na rin yan eh. Paid na to, 'di ba? Kasi hindi ko naman sila binibigyan ng pera. Laging pa nag-online delivery yon. Laging bayad na. Sige na, Miss Eden. Sana naman maging maayos na yung ugali mo. Wisit. Sira ka. Bakit